Naroon sila sa isang resort kung saan idinaos ang party na inihanda ng kanyang mga magulang para sa kanyang pagdating. Mga malalapit na kaibigan at kamag-anak nilang imbitado. Kasama syempre si Ino. Naroon din si Naomi na kanina pa niyang hindi nakikita mula na magsabi ito na magbibihis lang ng panligo. Ino, huwag ka mahiya ha, kain lang na kain, sabi ng mami niya. Ikaw na bahala sa kanya anak at kakausapin ko na muna si Tita Tina mo. Baling nito sa kanya. Naku, may signos na ang pagkagunaw ng mundo kapag nahiya ang isang to. Aniya. Oo nga tita, huwag niyo na akong alalahanin. Ang pagkain ng alalahanin niyo dahil nanganganib sa akin. Ganti ni Ino. Tumawang mami niya saka sila iniwan. At home na talaga sa kanila si Ino at siya man ay ganun din sa pamilya nito. Kung sila nga siguro magkakatuluyan ay hindi na sila mahihirapang makitungo sa angka ng bawat isa. She used to shudder at the thought. Naalibad ba rin siya pero pagkakataong iyon ay gusto pa niyang mapangiti. Biglang naging madali para sa kanya na imaginein ang kasama nila mag-anak nila sa sulo-salo ng pamilya nila at nag-e-enjoy silang lahat. Tigilan mo yan, saway ng isip niya. Oh, idagdag mo to. Isang malaking hiwa ng morcon ang inilagay niya sa plato nito. Baka mag-hyperventilate si mami kapag nakitang hindi ka kumakain. Baka naman ma-impatyon na ako niyan, sabi nito. Ikaw pa, malaking bodega mo. Hinimas pa niya ang tiyan nito. Bahagya siya nabaghan sa ginawa nito. Paano kasi parang napakatigas ng bodegang nakapa niya. Panay ang lagay niya ng pagkain sa plato nito hanggang sa nag-uumapaw na iyon. Eh ikaw, anong kakainin mo? Inunang mo palagyan yun sa akin? Tanong nito. Ito naman ang kumuha ng potahe at nagsalin niyon sa plato niya. Ang sweet niyo naman. Kailan ba ang kasal ha? Kantsaw ng isang pinsan niyang intrigera. Mamaya siguro, free ka ba? Aatan ka ha? Pagsakay naman ni Ino. Ang dalawang to, para kayong showbiz. Pinandilatan niya ang pinsan niya. Eh kung ibuhos ko sa'yo tong laman ng soup bowl ko. Eh ba't ka nagbablush? Ganti nito, napatda siya. Di yata't ganun nga nangyari sa kanya. Hindi man nakikita ni Iyang itsura niya ay ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Bakit nga ba siya nagbablush? Hindi no, dala lang niya ng init. Ang init kaya rito. Katwiran niya. Okay, fine, whatever. Ngingiti-ngiting sagot ng pinsan niya. Kumuha ito ng morcon saka sila iniwan na. Pero bago iyon ay tinapon muna sila ng kalokohan ng tingin. Ikaw talaga, hindi ka na nasanay, sabi ni Ino nang makalayo na ito. Sa tagal na tayong tinutokso sa isa't isa, ngayon ka pa magre-react ng ganyan? Oo nga naman, dati kulang siya at hindi niya pinapatulan ng pag-iintriga sa kanila. Pero ngayon, todo ang pagdidinay niya. Kasi naman guilty ka. Kasi naman, tanggapin mo na lang ang katotohanan na cute tayo tingnan, biro ni Ino. Kaya hindi sila makakatiis na huwag tayong kantsawan. Hirap maging cute. Parang hindi mo na alam yun ah. Natawa siya. Sabi ko nga, nakiride na lang siya sa sinabi nito. Pero may bahagi ng pagkatao niya na gusto manghinayang. At anong panghihinayangan mo, Aber, na hindi kayo ni Ino? Oy, umayos-ayos ka. Hindi mo siya type. Hello over there. Narinig nilang sabi ng isang tinig na nakatawag ng pansin nila. Lala, usal ni Ino nang bumaling ito sa may-ari ng tinig. Si Naomi iyon. Mukhang determinado talaga ito na kuhain ng interes ni Ino. At ang isa sa mga sandata nito ay ang panliligo nito na sa palagay niya ay dapat iban sa pampublikong lugar. 2 piece iyong naturingan pero parang 1/4 piece na lang kung susumain ang telang ginamit niya. Mga pribadong parte lang kasi ng katawan ni Naomi ang ikinukubli ng kapiranggot na swimsuit. Kaunting alog lang ay posibleng tumambad sa madla ang hindi dapat ipinapakita ng kung sino-sino lang. Naglakad ito palapit sa kanila na animoy rumarampa sa isang fashion show. At siya sa kaliwa, hagis sa kanan ng balakang nito. Nakastileto pa man din ito kaya para talaga ito nagbumodelo. Laway mo, tumutulo. Kantsaw niya kay Ino na parang natutbulani. Naiinis siya sa dahilang hindi niya maarok. Parang biglang
Gusto niyan sakluban ng sako si Naomi o hindi kaya itulak ito sa isang mga pool na naroroon. Excuse me, hindi no? Kunwari pinupunasan nito ang gilid ng bibig nito. Sige, enjoy ha. Aniya, sa kanya binirahan ng pag-alis. Nakakailang hakbang pa lang siya ay hindi na siya nakatiis. Nilingon niya si Ino. Nakalapit na rito si Naomi at nakalingkis na mga kamay nito sa braso ni Ino. At ang bruhong kaibigan niya, aba, mukhang aliw na aliw. Double leche sa loob-loob niya. Pero sinita rin niya ang sarili. Dapat nga siya matuwa, hindi ba? Base sa pagkaaliw na nakikita niya sa mga mata ng kaibigan niya, malamang na si Naomi nga ang susi para makalimutan na nito ang kasawiang tinamon nito sa ex-girlfriend nito. Uy, Iya, sino umawi sa'yo? Tanong na nakasalubong niya si Joey. Kababata rin niya ito. Kauwi lang nito do'y umano sa Pilipinas galing ng Dubai. Sira, pinilit niyang umiti. Sasampulan ko yung isang wave pool. Samahan mo naman ako. Yaya nito. Sure, pero teka, hindi pa ako naka-swimming attire. Magpapalit lang ako. Sige, hihintayin kita. Tumuloy na siya sa cottage na nirentahan nila. May pagkadaring-daring din ang swimsuit niya dahil wala rin iyon sa ikukumpara sa suot ni Naomi. Di hamak din na mas maganda ang katawan nito kaysa sa kanya. Slim kasi ito at mataba ang legs, pero hindi siya nagpunta roon para makipagpaligsahan dito kaya minadali na niya ang pagbibihis. Hindi mong hesihino kaya alam niyang kapag nagpapakita ng motibong isang babae at si Naomi hindi lang iyon ang pinapakita, ipinaparamdam pa nito sa kanya. Kakarampot na nga lang ang suot nitong panligo ay panay pampasimpleng pagdaitin nito sa kanya. He felt flattered of course. Kahit naman siguro sino lalaki na may ego ay makakaramdam ng ganoon. Hindi siya naging player sa tanang buhay niya kahit pa nga sabihin na mga naunang relasyon niya ay hindi tumagal. Pero kaya rin niyang gawin iyon lalo kung may gusto makipaglaro sa kanya. Yayayain dapat niya si Naomi na lumublob sa pool nang mahagip ng paningin niya si Iya. Kalalabas lang nito galing ng cottage. Naka-swimsuit na ito. And he suddenly couldn't take his eyes off her. Hindi to kagaya ni Naomi na kung rumampay parang contestant sa Miss Universe pageant. Naglalakad lang ito sa simpleng paraan. He couldn't help but notice how graceful she did it. Para siyang nahihipnotismo sa paraan ng pag-indayog ng balakang nito. Inililipad ng hangin ng buhok nito, pati na rin ang maninipis na sarong na nakatali sa baywang nito. Hindi naman slow motion ang pagkilos nito, pero parang ganun ang tingin niya rito. She was poetry in motion. That was another thing he had never noticed before. Mukhang napaparami na nga ang napapansin niya sa kaibigan niya. Halos lahat ay kaaya-aya. She's that hot, huh? Napilitan siyang balingan si Naomi na magsalita ito. What? I said she's hot. I don't know. Yeah, right. How about a dip? Yaya nito sa kanya. Nakita niya nang salubungin ng kababata nilang si Joey si Iya. Mukhang hindi lang siya natuwa sa itsura ng kaibigan. Iyon ay kung ang paraan ng pagngiti ni Joey ang pagbabasehan. May sinabi pa ito kay Iya na nagpatawa sa huli. Pabiro ding hinampas nito ng braso ni Joey. Nairita siya sa tagpong nasaksihan. Let's go. Baling niya kay Naomi na inangkla na uli ang braso sa kanya. Panay ang sisid ni Joey. Panay din ang paglitaw nito sa harap ni Iya. Medyo napipiko na siya dahil sobrang lapit nito. Ayaw lang niyang bigyang mali siya ang kinikilos nito dahil matagal na rin naman niya itong kilala at naging malapit din sila noon. Pero naging corner rin siya nito sa gilid ng pool at itukod ang mga braso nito sa kanya magkabilang tagiliran nito ay mahirap nang hindi pansinin ang ginagawa nito. You look so lovely, Iya, sabi pa nito. Gutom lang yan, kain ka uli, sagot niya. Walang biro, pwede ba kitang dalawin? Hindi pa ako patay, no? At Joey, baka naman pwedeng huwag kang magparamdam. Bakit naman? May BF ka na ba? Sabi ni tita wala raw siyang nababalitaan. Wala pa nga. Pero hindi kita type. Masakit naman yata sa pandinig ko iyon ang sasabihin niya. Pero inilapit nito ang mukha sa kanya. Pero posible magkaroon na. Sagot ng isang tinig. Kagaya ni Iya, nagulat din si Joey nang makitang si Ino iyon. Kahit siya ay nanibago sa itsura nito.
Kung aso ito, sa tingin niya isa itong Labrador, malaki pero napaka-gentle, napaka-playful at wala sa personalidad ang away. Pero sa pagkakataong iyon ay malapit na pitbull na ito nang lahat siya nito. Kulang na lang ay lumabas ang pangil nito. Ha? Teka, ikaw ba at siya? Hindi, tanggi ni Iya. Tsupe, sabi naman ni Ino. Pare, teka lang, parang balak kumirit ni Joey. Ano bang meron dyan? Tinig iyon ng daddy niya na pumukaw sa tensyon nila na umamuno sa dalawa. Wala tito, si Ino sumagot. Umiiling naman na naglakad palayo sa kanila si Joey pagkatapos natapunan sila ng nag-uuring tingin. Ano yun? Baling niya kay Ino nang maiwan sila sa pool. Ano yun? Napansin ko na mukhang nakakabastos na siya kaya namagitan ako. Or have I misread the situation? Hindi, pero akala niya ay ikaw at ako. Masyado kaya ito nagiging conscious sa bagay na yun. Dati naman pinagtatawanan lang natin yun Depensa nito. Iba na ngayon. I mean, ayaw mo na yung nalilink ka sa akin ganon? Okay, I understand. Sige, mamaya kakausapin ko si Joey. Sorry kung nakasira ako ng diskarte niya. Hindi ko naman alam na type mo pala siya. Hindi ko siya type at wala kang nadarama. Hindi bagay sa'yo. O parang lumalamig ang ulo mo. Sinabuyan niya ito ng tubig. Mukhang lalo pa ito naasar. Medyo nangimi siya sa ekspresyong namalas niya iyon. Pero agad din itong ngumiti. Ganon. Kung ilublob ko yung ulo mo kagaya ng ginagawa ko dati, nakangiting pagbabanta nito. Kung hahabol mo ko, nagdive siya at mabilis na lumangoy. Ang akala niyang una ay nakaungos na siya rito, pero maya-maya lang ay may humilis sa paa niya. Sinubukan niyang tumayo pero nasa malalim na parte na yata sila dahil hindi na maabot ng mga paa niya ang swimming pool. Ang maagap na pagsapo ni Ino sa baywang niya ang pumigil sa paglubog niya. He treaded water as he held her afloat. Napakapit siya sa balikat nito. Ito naman ay lalong humigpit ang pagkakahapit sa baywang niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, pero gusto niya maglambitin sa leeg nito o kaya yumakap dito. Di yata't kay init ng mga kamay nitong nakahawak sa kanya. Sa sobrang init ay pinag-aapoy ng mga iyon ang kalamnan niya. Basa ang buhok nito, naka-flat pa nga iyon sa ulo nito. Pero kahit ganon ay gwapo pa rin nito. The way his eyes were shining as he looked at her made him look more handsome. Kung hindi nga lang siguro si Ino na kaibigan niya mula nung nakakaampin sila, ang kaharap niya ay malamang na nagka-crush na siya dito ng todo. Maybe it was true that absence makes the heart grow fonder. Yun siguro ang dahilan kung bakit biglang napakasarap nito sa paningin niya. May nagdive sa di kalayuan kaya gumalaw ang tubig. Sapat lang iyon para lalo pa siyang mapalapit kay Ino. It felt like a dream come true to be that close to Ino. Hindi niya inakala na masarap palang mangunyapit sa malapad na balikat nito. You two out there? Kailangan niyo na ba ng lifeguard or something? Kung hindi nagkakamali si Iya, ay boss ni Naomi ang narinig niya. Ang sarap nitong lunurin. Dahil kasi rito ay napilitan na si Ino na bahagya siyang ilayo sa katawan nito. Can you manage? Tanong nito. Ako pa? Ganti niya. Pumalikwas siya. Nagdive saka magilas na lumangoy palayo rito. Nice one. Komento ni Naomi na makaahon na siya. Parang na bad trip ito. Tipid ng ngiti lang ang isinukli niya rito. Saka siya nagpasintabi at iniwan na ito. Nabulabog ang kalooban niya, para kasing may mga kung anong nagising sa pagkatao niya na hindi niya alam kung paano uli pagtutulungin. Kaninang hawak niya si Ino, lalo nang mapasandal siya rito, ay kiligla noon lamang niya naramdaman ang gumuhit sa kanyang pagkatao. How strange. Ang mas strange pa, tila hinahanap-hanap na ito ng paningin niya. Pasimple niya itong nilingon at nang mahuli niyang sinusundan pa rin siya nito ng tingin ay labis siyang nasiyahan. Ang kasiyahang iyon ay napalitan ng inis nang makitang nilapitan nito ni Naomi. Ginaya pa nito ang posisyon niya kanina na bahagyan nakakapit sa dibdib ni Ino.
Kung hindi pa niya naalala ang pag-uusap nila nito tungkol sa plano nitong pag-aaliw sa lalaki, ay baka napadive na uli siya sa tubig para hilahin ito pailalim. Iya, kararating lang ni na Tita Ida mo. Magbano ka muna, sabi ng kanyang mami nang makalapit sa kanya. Sa mga bagong dating na lang siya itinoon ng pansin niya para hindi na siya maimbiyerna sa inaasta ni Naomi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.